Ano ang mangyayari sa Earth kung biglang nawala ang mga tao? Sa sandali ng pagkawala ng tao, ang mga eroplano ay mahuhulog mula sa mataas na taas. Magkakabanggaan ang mga sasakyan. Ang lahat ng mga tool na kinokontrol ng tao ay hindi pinaganya, at ang mundo ay itatapon sa kaguluhan. At kung gusto mo ang mga ganitong video pa-like, share, comment and follow naman dyan, salamat. Kapag ang mga tao ay nawala sa loob ng isang araw, ang pandaigdigang sistema ng kapangyarihan ay paralisado, at ang kabuuan ng planeta ay nahuhulog sa kadiliman. Ang pagkawala ng kuryente ay magiging sanhi ng pagbagsak ng drainage system ng lungsod, at ang subway network na inabot ng ilang dekada upang itayo ay babahain ng tubig sa ilalim ng lupa sa loob ng wala pang 2 araw. Isang linggo pagkatapos mawala ang mga tao, ang karamihan sa mga pagkain ay nagsisimulang mabulok. Ang mga alagang hayop na nakulong sa kanilang mga tahanan ang unang mamamatay. 6 na buwan pagkatapos mawala ang mga tao, ang lungsod ay magiging ilang muli. Mawawasak ang mga gusali ng tao, unti-unting babalik ang wildlife. Kapag ang mga tao ay nawala sa loob ng isang taon, ang mga baging ay tumagos sa pagmamasan at mga pader at tinatakpan ng lungsod mga gusali. Habang lumalawak ang mga ugat, nagsisimulang gumuho ang mga gusali. 5 taon pagkatapos nating mawala, ipinakita ng Earth ang kamanghamanghang kakayahang ayusin ang sarili nito. Ang mga highway sa mundo ay matatakpan ng halaman, at ang mga lungsod ay gagawing malinis kagubatan. Ang kalikasan ay babalik sa pamamahala sa planeta. 20 taon pagkatapos ng pagkawala ng mga tao, ang mga lungsod ay ganap na matatakpan ng mga halaman. Unti-unting mabuburr ang mga bakas ng sangkatauhan. 50 taon pagkatapos ng pagkawala ng sangkatauhan, ang sasakyan ay kaagnasan at kalawangin sa isang tumpok ng scrap metal. At ang natitirang mga gusali ang magiging huling simbolo ng sibilisasyon ng tao. 100 taon pagkatapos ng pagkawala ng sangkatauhan, ang ilang mabababang lungsod sa baybayin ay unti-unting lumubog sa pagtaas ng lebel ng dagat. Nagsisimula ng muling mabuhay ang mga karagatan, at ang buhay dagat ay uunlad sa isang kahanga-hanga rate. Kasabay nito, ang mga libro ng sibilisasyon ng tao ay masisira ng fungus. At ang mga sibilisasyong bato na akala natin noon ay napaka-atres na ay mapangalagaan magpakailanman. Kapag nawala ang mga tao sa loob ng 150 taon, lahat ng tulay at lagusan ng lungsod ay babagsak. At ang mga skyscraper na nakatayo pa rin ay kolonisahin ng mga baging na lilikha ng kakaiba ekolohikal na tanawin. Sa loob lamang ng 150 taon, ang natitira sa sibilisasyon ng tao ay matatapos na pababa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At pagkatapos ay opisyal na tayong papasok sa edad ng malaking pagbagsak ng sibilisasyon. Kapag ang mga tao ay nawala sa loob ng 200 taon, ang mga gusaling bakal tulad ng Eiffel Tower magsimulang bumagsak. Kapag nawala ang mga tao sa loob ng 500 taon, magsisimulang masira ang mga konkretong gusali. Halos lahat ng gusali sa planeta ay masisira. 1,000 taon pagkatapos ng pagkawala ng sangkatauhan, ang dating maunlad na mga lungsod ay mayroon ganap na itinayong muli ng kalikasan, ganap na ibinalik ang orihinal na anyo ng Earth, at ang sibilisasyon ng tao ay nawala ng walang bakas. 5,000 taon pagkatapos ng pagkawala ng sangkatauhan, ang natural na kapaligiran ng Earth ay nagbago ng husto. Ang hangin ay naging mas malinis at ang mga hayop ay nagsimulang mamuno muli sa Earth. At ang mga bakas ng sibilisasyon ng tao ay nabura na ng panahon. 10,000 taon pagkatapos ng pagkawala ng tao, ang konkrito ay nahuhulog at bakal ay nagiging dumi. Kung may anumang patunay na may isang dakila at maluwalhating sibilisasyon ng tao sa Earth, ang Great Wall of China at ang Egyptian Pyramids ay malinaw pa ring nakikilala. Ang 10,000 taon ay isang napakahabang panahon para sa mga tao. Ngunit para sa 4.6 bilyong taon ng pag-iral ng Earth, ito ay isang snap lang ng mga daliri. Kung paikliin natin ang oras mula nang ipanganak ang Earth sa 24 na oras, 10,000 iyong taon ay wala pang kalahating segundo. At mula nang ipanganak ang sangkatauhan, sa pamamagitan ng patuloy na ebolusyon at pag-aaral, at sa kalaunan ay tumayo sa tuktok ng kadena ng pagkain, ngunit wala pang 150 taon, mula noong unang rebolusyong industrial, sinira ng mga tao ang planeta. Ngunit linawin natin ang tungkol sa isang bagay, ang Earth ay mas mahusay na walang tao, ngunit tao hindi mabubuhay kung wala ang Earth. Kung patuloy na sirain ng mga tao ang Earth nang walang hanggan, naniniwala ako na sa malapit na hinaharap tulad ng hinulaan ni Stephen Hawking. Ang mga tao ay kailangang lumipat sa ibang mga planeta kung gusto nilang mabuhay. Kung hindi, ang pagkawala ng sangkatauhan ay hindi na isang ilusyon lamang.